Ang gabi, bago ang kasal. Iyan ang gabing binigyan ako ng sarili kong anak at manugang ng pinakamalaking hiya sa buhay ko. Hindi ako kasambahay. Ako ang lola nila, si Lola Elena. Pero ang sabi ng manugang ko, si Carmela, harap-harapan. Ang pinakamagandang regalo para sa kasal namin, Lola Elena, ay kung mawawala ka na lang sa pamilya. Isipin ninyo, 3 taon na akong naglaro ng papel bilang ilaw ng tahanan. Ako ang nagbigay ng 4,800,000 na down payment. Ang buong ipon ko na pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko, si Romeo. Pero para sa kanila, ako ay disposable. Isang bagay na itatapon. Ganon sila walang utang na loob. Wala silang pakialam sa sakripisyo ko. Hanggang sa araw na nagdesisyon sila na wala na akong silbi. Umalis ako. Lumabas ako ng bahay, dala lang ang maleta. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam na may lihim na yaman akong dala. Ang pera ko, ang 4,800,000 ay protektado ng isang legal document. Ang maliit na lola na pinalayas nila, siya pala ang co-owner ng bahay. Iyon ang aking trump card. Gusto nila akong mawala, walang boses. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang pera ko. Babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng aral, isang aral na matututunan nila na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Huwag kayong aalis, mga kaibigan. Kung nakaramdam na kayo ng hiya sa sarili ninyong pamilya, i-like at i-share ang video na ito. At kwentuhan mo ako sa comment section. Saan ka nanonood? Simulan na natin ang kwento. Nakatayo ako doon sa gitna ng kusina, mga kaibigan. Ang kusinang ito ay hindi basta kusina lamang. Ito ang puso ng bahay na pinangarap nila. Naalala ko pa nung pumipili kami ng mga gamit dito. Ang granite na countertop na ito, ako ang nagbayad niyan. Tandang-tanda ko pa kung paano hinaplos ni Carmela ang makinis na bato at sinabing ito ang pangarap niya. Ang mga custom cabinet sa likuran niya, na ngayon ay pinaghaharan ng kanyang wedding dress, ay galing sa perang pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko, si Romeo. Bawat sulok ng bahay na ito ay may bahagi ng aking dugo at pawis. Pero sa sandaling iyon, habang nakatayo si Carmela at nakangiti ng kanyang plastik na ngiti, parang naging abo ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin na parang isang matalim na kutsilyo na ibinaon ng dahan-dahan sa aking dibdib. Ang pinakamagandang regalo para sa kasal namin ay kung mawawala ka na lang sa pamilya namin. Ulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa isip ko. Mawawala. Gusto nilang maglaho ako na parang bula. Matapos ko ibigay ang lahat, tumingin ako sa anak ko, kay Miguel, ang batang kinarga ko sa aking sinapupunan ng 9 na buwan. Ang batang iniyakan ko noong nagkasakit siya ng dengue nung bata pa siya. Inaasahan ko na magagalit siya. Inaasahan ko na sasabihin niya, "Carmela, sobra na iyan. Nanay ko iyan." Pero alam niyo ba kung anong ginawa niya? Wala. Tumango lang siya. Isang maliit na tango na parang sinasabing, "Oo nga, ma. Mas mabuti nga siguro." Hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa mga mata ko. Ang hiya. Ang sakit ng pagtataksil ng sarili mong dugo ay higit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Sa mga sandaling iyon, habang pinapanood ko silang dalawa na parang magkakampi laban sa akin, may naramdaman akong kakaiba sa loob ng dibdib ko. Hindi ito ang pagkadurog na inaasahan ko. Hindi ito ang pagguho ng mundo. Sa halip, parang may isang switch na biglang lumipat ng pwesto. Isang gear na kumambyo. Dati, ang Lola Elena na kilala nila ay iiyak. Ang dating ako ay magmamakaawa, luluhod at tatanungin kung ano ang nagawa kong pagkukulang. Ang dating ako ay gagawin ang lahat para lang manatiling parte ng pamilya kahit natratuhin akong basahan. Pero namatay ang Lola Elena na iyon sa sandaling iyon. Ang pumalit ay isang babaeng malamig, isang babaeng namulat sa katotohanan. Napagtanto ko na para sa kanila, hindi ako tao. Hindi ako ina. Ako ay isang pitaka, isang ATM machine na kapag naubusan na ng laman ay pwede nang itapon sa basurahan. At dahil nakuha na nila ang bahay, dahil nakuha na nila ang pondo para sa kasal, sa isip nila ay wala na akong silbi. Ako ay isa na lamang disposable na bagay. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa kusina ay biglang naging masikip. Tinitigan ko si Carmela. Tinitigan ko ang kanyang manicured na mga kuko, ang kanyang mamahaling damit,
ang kanyang mukha na puno ng pagmamataas. Saan ba talaga ako dapat pumunta? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado. Nakakatakot na kalmado, ni hindi ito nanginginig. Nagkibit balikat si Carmela. Parang ang tinatanong ko lang ay kung saan ilalagay ang basura. Hindi ko alam, sabi niya habang tinitignan ang kuko niya. Sa hotel? Sa mga kapatid mo? Honestly, Lola Elena, wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Basta ang gusto ko, wala ka dito bukas. Ayokong masira ang araw ko. Bahay din ito ng anak ko. Paalala ko sa kanya, bagaman alam ko na sa loob-loob ko ay wala na itong saysay. Actually, sumabat si Miguel at dito siya nagsalita na parang ibang tao. Nilinis niya ang lalamunan niya, parang may nakabarang katotohanan na ayaw niyang lunukin. Mas bahay ito ni Carmela ngayon, ma. Siya ang humahawak ng lahat ng finances. Siya ang nagdedesisyon sa mga improvements. Ikaw, nagbigay ka lang naman ng pera minsan. Some money once. Natigilan ako. Some money once. Isang beses na pera. Doon na buong-buo ang desisyon ko. Wala nang atrasan. Kung tingin nila sa akin ay basura, aalis ang basurang ito. Pero hindi ako aalis ng tahimik habang buhay. Tama kayo, sabi ko nang mahina. Tumingin ako sa kanila, diretso sa mata. Dapat na akong umalis. Nagulat si Carmela. Nanlaki ang mata niya. Siguro inaasahan niya ang drama. Siguro gusto niyang magkaroon ng kwento sa mga kaibigan niya kung gaano ka-terrible ang biyenan niya. Pero hindi ko siya binigyan ng kasiyahan na iyon. I-empake ko ang mga gamit ko at aalis ako sa loob ng 1 oras. Dagdag ko. Nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Miguel. Ang sarili kong anak nakahinga ng maluwag dahil aalis na ang nanay niya. Mas mabuti siguro iyon, ma. Sabi niya, parang tinataboy ang isang aso. Mag-usap na lang tayo pagkatapos ng honeymoon. Kapag kumalma na ang lahat. Kapag settled na. Mag-usap pagkatapos ng honeymoon. Para bang ito ay isang maliit na tampuhan lang tungkol sa ulam. Para bang hindi nila dinurog ang puso ko. Tinalikuran ko sila. Hindi na ako nagsalita. Bawat hakbang ko palayo sa kusinang iyon ay parang hakbang palayo sa dati kong buhay. Umakyat ako sa taas. Pumasok ako sa kwartong tinutulugan ko sa nakalipas na 6 na buwan. Ang tawag nila dito ay guest room. Kahit kailan, hindi nila ako pinayagang tawagin itong kwarto ni mama o kwarto ni lola. Laging guest room. Dahil ang bisita, aalis din. Ang bisita, hindi permanente. Ngayon ko lang naintindihan na simula pa lang, planado na nila ito. Wala silang balak na patirahin ako dito habang buhay. Kinuha ko ang aking lumang maleta. Ito rin ang maletang ginamit namin ni Romeo noong huli kaming magbakasyon. Dahan-dahan kong itinupi ang aking mga damit. Bawat damit na ipinapasok ko sa maleta ay may kasamang alaala ng pagiging uto-uto ko. Naalala ko nung binilhan ko si Carmela ng mamahaling bag habang ako ay nagtitiis sa lumang sapatos. Naalala ko nung binayaran ko ang credit card ni Miguel habang tinitipid ko ang gamot ko. Habang nag-eempake ako, rinig na rinig ko ang boses nila sa ibaba. Hindi man lang sila naghinay-hinay. Sa wakas, sabi ni Carmela, rinig ko ang tawa sa boses niya. Gawin na nating yoga studio ang kwartong yan pag alis niya. Kailangan ko ng space para sa meditation ko. Pwede rin namang office ko, sagot ni Miguel. Maganda ang ilaw sa kwartong niyan. Wala man lang silang konsensya. Wala man lang silang guilt. Paalis pa lang ako. Pinag-aagawan na nila ang espasyo ko. Para bang patay na ako. Para bang multo na lang ako na kailangang pausukan para mawala. Tumigil ako sa pag-iempake at kinuha ko ang litrato ni Romeo sa ibabaw ng nightstand. Sa litrato, nakangiti siya, puno ng pagmamahal. 43 taon kaming nagsama. Kahit kailan, hindi niya ako pinaramdam na unwanted. Kahit kailan, hindi niya ako pinaramdam na pabigat. Hinaplos ko ang mukha niya sa litrato. Tumulo ang isang luha, pero isa lang. Iyon na ang huling luha para sa kanila. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Bulong ko sa litrato ni Romeo. Ang boses ko ay matatag, puno ng bagong silang na lakas. Hindi ako papayag na ganituhin lang nila tayo. Hindi masasayang ang pinaghirapan mo. Hindi ako susuko ng walang laban. Aalis ako ngayon, pero babalik ako. At sa pagbabalik ko, hindi na ako ang nanay na nagbibigay. Ako na ang nanay na maniningil. Isinara ko ang maleta.
Ang tunog ng zipper ay parang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng buhay ko. Ang kabanata ng pagiging martir. Binitbit ko ang maleta at ang litrato ni Romeo. Bumaba ako ng hagdan ng hindi lumilingon. Dumaan ako sa sala kung saan naroon sila, nagtatawanan, nagbubukas ng champagne. Hindi nila ako napansin, o baka sadyang hindi nila ako pinansin. Lumabas ako ng pinto. Ang hangin sa labas ay malamig, pero mas malamig ang puso ng mga taong iniwan ko sa loob. Sumakay ako sa aking kotse. Ang kotseng binili ko pa noong buhay pa si Romeo. Ito na lang ang natitirang pag-aari ko na wala sila. Pinaandar ko ang makina. Tumingin ako sa bintana ng bahay. Nakikita ko ang silhouette ng mag-asawa, nagdiriwang. Nagdiriwang sa kanilang kalayaan mula sa pabigat na ina. Ang hindi nila alam, ang ina na pinalayas nila ay hindi basta-basta mawawala. Ang ina na ito ay may dalang bagyo. At ang bagyong iyon ay pabalik na sa kanila. Madilim na ang gabi habang nakaupo ako sa loob ng aking kotse. Nakaparada lang ako sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo mula sa bahay na iyon, ang bahay na binili ng pera ko pero ipinagkait sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Galit, lungkot, hiya. Oo, hiya. Nahihiya ako sa sarili ko. Nahihiya ako dahil hinayaan kong lokohin ako ng sarili kong anak. Nahihiya ako dahil naniwala ako na ang pera ay kayang bumili ng pagmamahal o kahit respeto man lang. Pakiramdam ko, ako ang pinakatanga na tao sa mundo. Pero alam ko, hindi ito ang oras para magmukmok. Ito ang oras para kumilos. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa aking bag. Ang liwanag ng screen ay masakit sa mata sa dilim ng kotse. Hinanap ko ang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan para sa ganitong klaseng problema. Attorney Margaret Chen. Siya ang abogado namin ni Romeo noon pa. Siya ang nag-ayos ng will at testament ng asawa ko. Siya rin ang nagbabala sa akin noon. Tumingin ako sa orasan. Sabado ng gabi. Alam kong baka nagpapahinga siya kasama ang pamilya niya. Pero wala na akong pakialam. Ito ay emergency. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng aking dignidad. Pinindot ko ang call button. Isang ring, 2 ring, 3 ring. Kinakabahan ako. Paano kung hindi siya sumagot? Paano kung nasa bakasyon siya? Hello? Dorothy? Ang boses ni Margaret ay may halong gulat at pag-aalala. Sabado ng gabi ayos lang ba ang lahat? Napatawag ka? Huminga ako ng malalim, pilit pinapatatag ang boses ko para hindi mabasag. Margaret, hindi ayos ang lahat. Kailangan kita. Natahimik siya sandali. Ramdam niya ang bigat sa boses ko. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. At doon, bumuhos ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang bawat detalye. Sinabi ko ang ultimatum ni Carmela. Sinabi ko ang pagtataksil ni Miguel. Sinabi ko kung paano nila ako pinalayas na parang aso. Sinabi ko kung paano nila minaliit ang 4,800,000 na ibinigay ko bilang some money once. Habang kinukwento ko ito, bumabalik ang sakit pero mas matindi ang galit ngayon. Margaret, sabi ko, halos pabulong. Kailangan kong malaman. Kailangan mong ilabas ang lahat ng dokumentasyon sa pagbili ng bahay. Lahat. Gusto kong malaman kung may habol ba ako. Gusto kong malaman kung tanga ba talaga ako na ibinigay ko na lang ang lahat ng walang kasulatan. Narinig ko ang buntong hininga ni Margaret sa kabilang linya. Pero hindi ito buntong hininga ng awa. Ito ay buntong hininga ng isang taong matagal nang naghihintay na mangyari ito. Rinig ko ang mabilis na pagtipa niya sa computer keyboard sa background. Dorothy, sabi niya, at ang boses niya ay seryoso pero malumanay. Matagal na akong nag-aalala tungkol dito, simula pa noong una. Ang paraan ng pagtrato nila sa investment mo bilang regalo. Lagi akong may masamang kutob. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, kumakabog ang dibdib. Investment? Akala nila regalo iyon. Akala ko rin, binigay ko na. Tumigil ang pagtipa sa kabilang linya. May katahimikan na tumagal ng ilang segundo pero parang oras ang lumipas. Dorothy, hindi mo ba naalala? Tanong ni Margaret. Noong bibilhin pa lang ang bahay?
Noong nag-usap tayo sa opisina ko at umiiyak ka dahil nag-aalala ka sa shopping habits ni Carmela, sinabi mo sa akin na natatakot kang lustayin lang nila ang pera. Pilit kong inalala. Oo, naalala ko ang araw na iyon. Ang takot ko na mawalan ng seguridad. Naalala ko, sagot ko. Dahil doon, patuloy ni Margaret, at naramdaman ko ang pagbabago sa tono niya. Naging matapang, naging abogado. Nag-insist ako na pumirma ka ng karagdagang dokumento at nagpadala ako ng mga acknowledgement forms kay Carmela at Miguel. Pero hindi ko alam kung pinirmahan nila iyon, sabi ko. Iyon na nga ang punto, Dorothy, sabi ni Margaret, at parang narinig ko ang ngiti sa boses niya. Ang 4,800,000 na yon, hindi iyon regalo. Sa mata ng batas at sa mga dokumentong hawak ko, iyon ay isang loan, utang. At dahil ikaw ang nagbayad ng malaking porsyento ng bahay, inilagay ko ang pangalan mo sa deed, titulo, bilang co-owner. Nanlaki ang mga mata ko. Muntik ko nang mabitawan ng cellphone. Ano? Co-owner? Ako? Oo, ikaw, paniniguro ni Margaret. Nagpadala ako ng mga papeles kay Carmela para papirmahan na tinatanggap niya na regalo lang iyon at wala kang karapatan sa bahay. Pero dahil busy siya sa pagpaplano ng kasal niya, dahil sa kayabangan niya, o dahil sa kapabayaan niya, hindi niya kailanman pinirmahan at ibinalik ang mga papeles na yon. Napakurap ako. Hindi ako makapaniwala. Ang katangahan at kapabayaan ni Carmela ang naging salvagvida ko. Ibig sabihin, nagsimula ako pero inunahan na ako ni Margaret. Ibig sabihin, sa mata ng batas, ikaw ay may-ari ng 35% ng bahay na yan, mariing sabi ni Margaret. Nakaukit ang pangalan mo sa titulo, nakalista ka sa mortgage company bilang co-borrower. Ito ay legal, ito ay binding, at wala silang magagawa para baguhin iyon ngayon. Sumandal ako sa upuan ng kotse. Tumingin ako sa bintana ng kusina ng bahay nila, bahay namin. Nakikita ko si Carmela na nagvi-video chat, tumatawa habang ipinapakita ang singsing niya. Wala siyang kaalam-alam. Akala niya siya ang reyna ng Kastilyo. Hindi niya alam, ang taong pinalayas niya ay may hawak ng susi ng gate. Margaret, sabi ko, at sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang boses ko. Naging matigas ito. Naging boses ng isang negosyante. Hypothetically speaking, ano ang mangyayari kung gusto kong ibenta ang share ko? Kung gusto kong kunin ang pera ko? Well, sagot ni Margaret ng mabilis. Bilang co-owner, may karapatan kang ipilit ang pagbebenta ng bahay, force a sale. Ang ibang may-ari, sina Miguel at Carmela, ay may first right of refusal. Ibig sabihin, kailangan muna nilang alukin na bilhin ang share mo sa current market value. At kung hindi nila kayang bilhin ako? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Alam kong wala silang pera. Alam kong sagad na sila sa utang. Kung hindi nila kayang bayaran ang 35% mo, paliwanag ni Margaret, mapipilitan silang ibenta ang buong bahay sa merkado. Ang bahay ay ibebenta sa ibang tao at ang pera ay hahatiin ayon sa porsyento ng pagmamay-ari. Nakita ko si Miguel sa bintana. Binubuksan niya ang isa pang bote ng alak. Nagce-celebrate sila ng kalayaan. Nagce-celebrate sila na wala na ang pabigat. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ko. Hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng hustisya. Ito ang ngiti ng isang tao na matagal nang inapi at ngayon ay nahanap na ang kanyang sandata. Margaret, sabi ko ng buong tatag, ihanda mo ang mga papeles. Kailangan ko ng notice of intent to sell. Gusto kong maihatid iyan sa kanila sa Lunes ng umaga, unang oras. Dorothy, sigurado ka ba? Tanong ni Margaret, bagaman alam kong alam niya ang sagot. Kapag sinimulan natin ito, magkakagulo ang pamilya niyo. Wala nang balikan ito. Tumingin ako sa bahay sa huling pagkakataon. Naalala ko ang mawala ka na lang. Naalala ko ang some money once. Wala na akong pamilya doon, Margaret, sagot ko. Ang mayroon lang doon ay mga taong umabuso sa kabaitan ko. Gusto nilang mawala ako? Sige, mawawala ako. Pero dadalhin ko ang 35% ko pag alis ko. Sige, Dorothy, sabi ni Margaret. Gagawin ko na ngayon din. Matutulog kang may kapayapaan ngayong gabi.
Binaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa dilim pero hindi na ako natatakot. Ang takot ay napalitan ng plano. Ang sakit ay napalitan ng estratehiya. Pero hindi pa ako tapos. May isa pa akong tawag na kailangang gawin. May isa pang bagay na kailangang mawala bago ang bahay. Ang kasal bukas, kinuha ko ulit ang cellphone ko. Hinanap ko ang numero ng Sunset Gardens Country Club. Alam kong gabi na, pero alam kong may night manager o catering staff na nandoon para sa paghahanda bukas. Hello? Sunset Gardens? Sabi ko nang sumagot ang kabilang linya. Ito si Lola Elena Mitchell. Kailangan kong makausap ang manager tungkol sa kasal bukas. May malaking pagbabago sa plano. Nagsisimula pa lang ang laro. At sa pagkakataong ito, ako na ang taya. Nakatigil pa rin ako sa loob ng sasakyan, nakaparada sa dilim. Ilang metro lang ang layo mula sa bahay na puno ng tawanan at selebrasyon. Katatapos ko lang makausap si Attorney Reyes. Ang kaalaman na ako ay may-ari ng 35% ng bahay na iyon ay parang isang baluti na biglang isinuot sa akin. Pakiramdam ko ay ligtas na ako. Pakiramdam ko ay may pananggana ako. Pero habang nakatingin ako sa bintana ng bahay, kung saan nakikita ko ang anino ni Carmela na masayang nagpaplano, naramdaman ko na hindi sapat ang pananggalang. Kailangan ko rin ng espada. Kailangan ko ng sandata para lumaban. Kinuha ko muli ang aking cellphone. Ang liwanag nito ay nagbigay ng multong ilaw sa aking mukha. Tumingin ako sa orasan. Pasado 8:00 na ng gabi. Alam kong huli na, pero alam ko rin na ang industriya ng kasalan ay hindi natutulog, lalo na kung gabi bago ang malaking araw. Hinanap ko sa aking contacts ang numero ng Sunset Gardens Country Club. Ito ang lugar na pinili ni Carmela. Sosyal, mahal, elegante. Ito ang lugar kung saan niya gustong ipagyabang sa lahat ng kaibigan niya na siya ay matagumpay, na siya ay mayaman. Ang hindi alam ng mga kaibigan niya, ang perang pambayad sa lugar na iyon ay galing sa matandang pabigat na pinalayas niya kanina. Ang halaga ng reception ay 750,000 piso, 750,000. Iyon ay para lamang sa pagkain at venue. Hindi pa kasama ang banda, ang photographer at ang mga bulaklak na ako rin ang nagbayad. Ang kontrata ay nakapangalan sa akin. Ang deposit ay galing sa retirement fund ko. Pinindot ko ang call button. Habang nagri-ring ang telepono, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng excitement. Ito ang kaba ng isang taong hihilahin na ang trigger. Good evening, Sunset Gardens Country Club. This is Jessica speaking. Sagot ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Kilala ko si Jessica. Siya ang catering manager. Mabait na bata. Ilang beses kaming nag-meeting para sa menu tasting. Hello, Jessica. Bati ko. Sinikap kong gawing normal ang boses ko, pero may talim ito na hindi maitatago. Si Lola Elena Mitchell ito. Oh, Mrs. Mitchell! Biglang naging mas masigla ang boses ni Jessica. Good evening po. Napatawag kayo? Excited na po ba kayo para bukas? Huwag po kayong mag-alala, set up na po ang Grand Ballroom. Ang ganda po tignan ng mga centerpieces na pinili nyo. Napapikit ako. Naalala ko nung pinili ko ang mga bulaklak na iyon. Gusto ni Carmela ng imported roses. Kahit mahal, pumayag ako. Lahat para sa kanya. Lahat para sa anak ko. Jessica, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay seryoso. Napatawag ako dahil may malaking pagbabago sa plano. Kailangan mong makinig ng mabuti. Naramdaman ko ang pagtigil niya sa kabilang linya. Ang propesyonal na tono niya ay napalitan ng pag-aalala. Po, anong problema Mrs. Mitchell? May emergency po ba? Huminga ako ng malalim. Gusto kong i-cancel ang reception bukas. Ang buong event, ang pagkain, ang venue, ang mga waiters. Lahat. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Siguro ay iniisip ni Jessica kung tama ba ang narinig niya. Ay, i-cancel po? Nauutal na tanong niya. Pero ma'am, Mrs. Mitchell, bukas na po ang kasal. Wala pang 24 oras. Ang pagkain po ay prepaid na. Ang staff ay nakaschedule na. Hindi na po natin pwedeng i-refund ang bayad. Nasa kontrata po yon. Alam ko, Jessica, sagot ko ng mahinahon. Alam ko ang nasa kontrata dahil ako ang pumirma noon. Alam kong hindi ko na mababawi ang pera. Handa akong bayaran ang cancellation fees. Handa akong mawala ang 750,000 na yon.
Ang gusto ko lang, siguruhin na walang party na magaganap sa Sunset Gardens bukas para sa kasal ni na Miguel at Carmela. Pero ma'am, hindi malaman ni Jessica ang sasabihin. Narinig ko ang kaluskos ng papel, siguro ay hinahanap niya ang kontrata o tinatawag ang kanyang supervisor. Bakit po? Ano pong nangyari? Alam po ba ito ng bride at groom? Baka po misunderstanding lang ito. Sayang naman po ang preparation. Jessica, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ginamit ko ang boses na ginagamit ko kapag kausap ko ang mga taong kailangang sumunod. Ang bride at groom ay nagdesisyon na hindi na ako parte ng pamilya nila. Pinalayas nila ako sa bahay na binili ko. Sinabihan nila ako na ang pinakamagandang regalo ay ang mawala ako. Kaya tinutupad ko lang ang hiling nila. Natahimik si Jessica. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ito ay hindi simpleng change of mind. Ito ay digmaan ng pamilya. I am making an executive decision. Pagpapatuloy ko. Ako ang nagbayad. Ako ang pumirma. Ako ang kliyente nyo. May karapatan ba akong ikansela ang event na binayaran ko? Opo. Opo, ma'am. Sagot ni Jessica, halatang nanginginig ang boses. Nasa pangalan niyo po ang kontrata. Kayo po ang legal client namin. Pero, sigurado po ba kayo? Magkakagulo po ito. May 200 bisita po ang darating. Siguradong sigurado ako, sagot ko. Pakiusap, kanselahin mo na ngayon din. I-inform mo ang security na walang reception na magaganap. At Jessica, pakiusap, huwag mo silang tatawagan. Hayaan mong sila ang makaalam bukas. O kung tatawag man sila sa inyo, sabihin nyo na ang nagbayad ang nagpakansela. Masusunod po, Mrs. Mitchell, mahinang sagot ni Jessica. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Wala kang dapat ikalungkot, iha. Negosyo lang ito. Binaba ko ang telepono, sumandal ako sa upuan ng kotse at tumingin sa kisame. Nagawa ko na. Napindot ko na ang nuclear button. Pinaandar ko ang kotse. Sa pagkakataong ito, hindi na mabigat ang loob ko. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa bahay na iyon ay parang pagtanggal ng kadena sa aking mga paa. Nagmaneho ako papunta sa kabilang ibayo ng bayan. Nag-check-in ako sa Hampton Inn. Hindi ito kasing garbo ng bahay na iniwan ko, pero ito ay tahimik. Ito ay akin. Walang magsasabi sa akin kung saan ako dapat pumunta. Walang magpaparinig sa akin. Pagpasok ko sa kwarto ng hotel, agad akong umorder ng room service. Isang simpleng club sandwich at mainit na tsa. Umupo ako sa malambot na kama, binuksan ang telebisyon at kumain. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na kumain ako nang hindi inuuna ang iba. Dati, laging huli ako kumakain para masigurong busog sila Miguel at Carmela. Dati, laging ang tira-tira ang kinakain ko. Ngayon ako ang una. Tumingin ako sa orasan. Pasado 11:00 na ng gabi. Alam kong maya-maya lang, sasabog na ang bomba. Alam kong matutuklasan na nila ang ginawa ko, at handa ako. Handa na ang bagong Lola Elena. Ang katahimikan sa loob ng aking hotel room ay napakasarap. Nanonood lang ako ng balita sa telebisyon, ninanamnam ang bawat subo ng aking sandwich. Walang sigawan, walang reklamo tungkol sa seating arrangement. Walang Carmela na nag-iinarte dahil hindi pantay ang kulay ng napkins, payapa. Pero alam ko na ang kapayapaan na ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Eksaktong 11:47 p.m., nagsimulang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng nightstand. Nag-vibrate ito ng malakas, parang isang galit na insekto. Tiningnan ko ang screen. Carmela calling. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang itong tumunog hanggang sa mamatay. Tumunog ulit. Miguel calling. Hindi ko sinagot. Sunod-sunod ang pasok ng mga tawag at text messages. Nakita ko ang mga notifications na umaakyat sa screen ko. 37 missed calls, 41 messages. Binasa ko ang isa sa mga text ni Carmela. Asan ka? Sumagot ka. Tumawag ang country club. Napangiti ako. Nakarating na pala ang balita. Siguro ay tinawagan sila ng night manager para kumpirmahin ang pagkansela o baka may kakilala sila sa loob. Sa wakas, nang tumawag ulit si Carmela, sinagot ko na. Pinindot ko ang mute sa TV at inilagay ang telepono sa tenga ko. Hello? Sabi ko ng kalmado, parang wala akong ginawang krimen. Anong ginawa mo?
Ang tili ni Carmela ay sobrang lakas. Kinailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. Anong ginawa mo, Dorothy? Nababaliw ka na ba? Tinupad ko lang ang request mo, sagot ko ng mahinahon. Sabi mo, ang pinakamagandang regalo ay ang mawala ako. Kaya nawala ako, at kasama kong nawala ang mga bagay na pag-aari ko. Tumawag ang country club. Sigaw niya, halos pumiyok na siya. Sabi nila kinansela mo daw ang reception, ang kasal namin, may 200 na bisita kami bukas. Saan sila kakain? Sa kalsada? Sigurado akong mayroon ngang 200 bisita, sagot ko. At mukhang malaking problema nga iyan. Pero problema niyo na iyan, hindi ba? Kasi hindi na ako parte ng pamilya. Biglang inagaw ni Miguel ang telepono. Rinig ko ang kaluskos at ang hingal niya. Ma! Makinig ka! Ito ay kabaliwan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo pwedeng sirain ang kasal namin dahil lang sa nagtampo ka sa sleeping arrangements. Tumigil ang mundo ko sandali. Sleeping arrangements? Talaga bang iyon ang tingin nila sa nangyari? Na nagtampo lang ako dahil sa kwarto? Miguel, sabi ko, at ang boses ko ay naging matigas na parang bato. Huwag mong insultuhin ang talino ko. Hindi ito tungkol sa tulugan. Ito ay tungkol sa sinabi ng asawa mo. Sinabihan niya akong mawala sa pamilya. At sumang-ayon ka, tumango ka, Miguel. Nakita kita. Ma, stressed lang kami, katwiran ni Miguel. Hindi namin sinasadya. Pwede naman tayong mag-usap eh. Bumalik ka dito. Ayusin natin to. Bayaran mo ulit ang reception. Sabihin mo nagkamali ka lang. Tumawa ako ng mapakla. Bayaran ulit? Miguel, alam mo ba kung magkano ang perang yon? 750,000. Sa tingin mo ba pinupulot ko lang ang pera? Pero paano kami? Singit ni Carmela sa background, umiiyak na ngayon. Paano ang image namin? Nakakahiya. Iisipin ng lahat broke kami. Bakit? Hindi ba totoo? Tanong ko. Dahil sa pagkakaalam ko, kung wala ang pera ko, talagang broke kayo. Natahimik sila sandali. Ang katotohanan ay masakit kapag sampal sa mukha. Ma, please, pagsusumamo ni Miguel. Huwag mo kaming iwan sa ere ng ganito. Nanay kita. Oo, nanay mo ako, sagot ko. Pero hindi ako bangko, hindi ako ATM. Sa nakalipas na 3 taon, Miguel, magkano ang naibigay ko sa inyo? Alam mo ba? Hindi siya sumagot. Sasabihin ko sa'yo, patuloy ko. Bukod sa 4,800,000 na down payment sa bahay, nagbigay ako ng 2,000,000 para sa mga tinatawag niyong emergency. Ang dental bonding ni Carmela, ang credit card debt mo, ang pagpapaayos ng kotse, lahat yan galing sa akin. 7 milyon na ang naibibigay ko, Miguel. At ang kapalit, pinalayas ako. Regalo naman yun eh, sigaw ni Carmela. Binigay mo na yun, bakit mo sinusumbat? Dahil ang regalo ay para sa mga taong marunong magpahalaga, sagot ko. Ang tawag doon sa binibigay ko sa inyo ay allowance. At ang allowance pwedeng itigil anumang oras. At ngayong gabi, tinatigil ko na. Ma, hindi namin kaya to, sabi ni Miguel. At sa pagkakataong ito, narinig ko ang takot sa boses niya. Wala kaming pera pambayad sa ibang caterer. Ubos na ang budget namin. Edi maging resourceful kayo, sabi ko. Matatanda na kayo. May trabaho ka naman, di ba? O baka pwedeng magluto ang nanay ni Carmela. O kaya mag-order kayo sa Jollibee. Masarap naman ang Chicken Joy. Napakasama mo, sigaw ni Carmela. Akala ko mabait ka. Demonyo ka pala. Mabait ako sa mga taong mabait sa akin, sagot ko. Pero tapos na ako maging basahan. Tapos na ako maging doormat na tinatapakan nyo bago kayo pumasok sa bahay na ako ang bumili. Ma, please. Makinig kayo, putol ko kay Miguel. Tuloy ang kasal nyo bukas. Magpakasal kayo sa simbahan. Maging masaya kayo. Pero huwag na huwag kayong aasa na may handaan na naghihintay sa inyo. At huwag niyo akong hahanapin. Dahil ang Lola Elena na kilala nyo, ang Lola Elena na nagbibigay ng lahat, wala na siya. Namatay siya kanina sa kusina nyo noong sinabihan nyo siyang mawala. Binaba ko ang telepono bago pa sila makasagot. Pinatay ko ang power ng cellphone ko. Inilapag ko ito sa mesa. Umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Masakit. Sobrang sakit na marinig ang sarili mong anak na nagmamakaawa hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. Pero alam ko na tama ang ginawa ko. Ito ang tough love
na dapat noon ko pa ibinigay. Sa labas ng bintana ng hotel, nakikita ko ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang banda doon, alam kong nagkakagulo ngayon sa bahay ni na Miguel. Alam kong nag-aaway sila. Alam kong tumatawag sila sa lahat ng kakilala nila para mangutang. Hayaan mo sila. Hayaan silang maramdaman ang bigat ng mundo nang walang sumasalo sa kanila. Humiga ako sa kama at hinila ang kumot hanggang sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng aking halaga. Hindi ako disposable. Ako ang pundasyon. At kapag tinanggal mo ang pundasyon, guguho ang bahay. Bukas, haharapin ko ang bagong umaga. Haharapin ko ang mga pulis kung sakaling tumawag sila. Haharapin ko ang husgado. Handa ako. Dahil hawak ko ang katotohanan at hawak ko ang 35% ng kanilang buhay. Linggo ng umaga, ang araw ng kasal. Sa mga pelikula, ito ang araw na puno ng liwanag, tawanan, at luha ng kaligayahan. Pero para kay Miguel at Carmela, ang araw na ito ay nagsimula sa isang bangungot. Nagising ako sa aking silid sa hotel nang may kumatok ng malakas sa pinto. Tumingin ako sa orasan, 9:09 ng umaga. Ang kasal ay nakatakda sa 2:00 ng hapon. Alam kong sila ito. Alam kong hindi sila titigil. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin si Miguel. Wala ang glow ng isang groom sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang buhok ay magulo, at suot niya ay isang gusot na tuxedo shirt na parang hindi man lang naplantsa. Mukha siyang taong hindi natulog ng isang linggo. "Ma," sabi niya, at ang boses niya ay basag. "Ma, please, kailangan nating mag-usap." Hindi ko siya pinapasok agad. Tinitigan ko lang siya. "Hindi ba dapat nag-aayos ka na para sa big day mo?" Tanong ko ng malamig. "Anong big day?" Sagot niya ng may halong galit at desperasyon. "Sinisira mo ang big day namin. Si Carmela, nagkukulong siya sa banyo. Ayaw niyang lumabas. Ang nanay niya, si Aling Marisa, ay nagbabantang uuwi na lang pabalik ng California. Ang buong kasal ay nagkakawatak-watak." "Ikinalulungkot kong marinig iyan," sabi ko ng walang emosyon. "Sana maayos ninyo iyan." "Maayos? Ma, ikaw ang sumira nito!" Sigaw niya at tinangka niyang pumasok sa kwarto. Hinayaan ko siya. Minsan, kailangan mong hayaan ang tao na pumasok sa sarili nilang hukay. "Hindi, anak," sagot ko habang isinasara ang pinto. "Tinatama ko lang ang pagkakamali ko. Inalis ko ang suporta ko sa kasal niyo dahil sinabi niyo na hindi ako kailangan. May malaking pagkakaiba iyon." Naupo si Miguel sa gilid ng kama, hilapo ang mukha sa kanyang mga palad. "Ito ay kabaliwan, ma. Dahil lang ba ito sa misunderstanding sa seating arrangement o sa ice sculpture? Nanatili akong nakatayo, tinitignan ang aking 42 anyos na anak na hanggang ngayon ay umaasa pa rin na ako ang sasalo sa kanya. "Miguel," sabi ko ng mariin, "huwag kang maging bulag. Hindi ito tungkol sa ice sculpture. Hindi ito tungkol sa upuan. Ito ay tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa gratitude o utang na loob. Ito ay tungkol sa pagtrato ninyo sa akin bilang tao, hindi bilang isang alkansya na binabasag kapag kailangan at itinatapon kapag wala ng laman." "Lagi ka naman naming tinatrato ng maayos, katwiran niya." "Talaga?" tanong ko. "Kailan mo ako huling tinanong kung kumusta ang pakiramdam ko? Kailan mo ako huling inimbitahan sa labas dahil gusto mo lang akong kasama, hindi dahil kailangan mo ng babysitter o tagaluto? Kailan mo naalala ang birthday ko nang hindi ka nire-remind ng Facebook?" Natahimik siya. Bumuka ang bibig niya para sumagot, pero walang lumabas. "Sasagutin ko para sa'yo. Wala. Wala ni isang beses." Lumapit ako sa kanya. "Sa tingin mo ba, Miguel, ang pagiging nanay ay habambuhay na pagiging alipin? Sa nakalipas na taon, magkano ang ibinigay ko sa inyo ni Carmela?" "Hindi ko alam," bulong niya. "Ilang libo siguro para sa mga emergencies?" "Ilang libo?" Tumawa ako ng mapakla. Kinuha ko ang aking notebook sa bag kung saan nakalista ang lahat. "Few thousand, Miguel. 2 milyon para sa mga emergency nyo. Ang emergency na bakasyon sa Boracay? Ang emergency na bagong iPhone? Dagdag pa dyan ang 4,800,000 para sa down payment ng bahay." Namutla siya. "7 milyon? "Oo, 7 milyon na dugo at pawis namin ng tatay mo. At ano ang narinig ko kahapon? Some money once. Pera lang minsan.
At ang hiling niyo ay mawala ako. Babalayaran naman namin yun eh, mahinang sabi niya. Kailan? Sa pagputi ng uwak? Tanong ko. Si Carmela, bumibili ng bagong kotse. Ikaw, nagpaplano ng European honeymoon. Wala ni isa sa inyo ang nagbanggit ng pagbabayad sa akin. Ang totoo niyan, Miguel, hinihintay niyo lang akong mamatay para makuha niyo ang lahat ng libre. Yumuko siya, hindi makatingin sa akin. Ano bang gusto mo, ma? Gusto mo ba kaming parusahan? Hindi ito parusa, sabi ko. Ito ay proteksyon. Pinoprotektahan ko ang sarili ko mula sa financial abuse. Financial abuse? Ang bigat naman ng salitang yan. Mabigat dahil totoo. Kinondisyon niyo ako na maniwala na ang halaga ko lang sa inyo ay pera. Pinaramdam niyo sa akin na dapat akong magpasalamat na tinatanggap niyo ang pera ko. Pero tapos na yon. Kahapon, sinabi ni Carmela na ang greatest gift ay ang mawala ako. Sumang-ayon ka. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang gusto niyo. Aalis ako sa buhay niyo. Pero dadalhin ko ang pera ko. Bigla siyang tumingala, may takot sa mga mata. Anong ibig mong sabihin? Dadalhin ang pera? Ngumiti ako, isang ngiti na walang init. Ibig sabihin, Miguel, kailangan niyo nang humanap ng paraan para bayaran ang sarili niyong luho. Kailangan niyo nang magsimulang maghanap ng apartment. Dahil ang sitwasyon sa bahay, magiging komplikado na. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya ulit, mas mataas na ang boses. Bahay namin yon, kami ang nakatira doon. Oo, nakatira kayo doon gamit ang 4,800,000 ko, paalala ko. Naalala mo ba ang mga papeles na pinadala ng abogado ko? Ang mga papeles na hindi nyo binasa at hindi nyo pinirmahan. Anong meron doon? Kinuha ko ang kopya ng dokumento sa bag ko at inilapag sa kama. Basahin mo, ang 4,800,000 na iyon ay hindi regalo. Sa mata ng batas, ako ay co-owner ng bahay na iyan. May-ari ako ng 35%. Kinuha ni Miguel ang papel, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ito at nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang mukha niya. Hindi pwede to. Imposible to. Sabi ni Carmela, regalo, yun. Si Carmela ay nagkamali, sabi ko. At dahil hindi siya nag-abalang pirmahan ng waiver, nanatili akong may-ari. Ngayon, Miguel, may dalawa kayong pagpipilian. Tumingin siya sa akin, parang batang nawawala. Anong pagpipilian? Una, bibilhin ninyo ang 35% na parte ko sa kasalukuyang market value. Ibig sabihin, babayaran nyo ako ng humigit kumulang 5,700,000 ngayon din. Wala kaming ganong pera, sigaw niya. Alam mong wala? Alam ko, sagot ko. Kaya heto ang pangalawang opsyon. Ibebenta natin ang bahay sa market. Hahatiin natin ang pera at kayo ni Carmela. Bahala na kayo kung saan kayo titira. Ma, hindi mo gagawin yan, bulong niya. Bahay namin yan, pangarap namin yan. Pangarap na binayaran ko, sabi ko. At dahil pinalayas niyo ako sa pangarap na yon, babawiin ko ang puhunan ko. Biglang tumunog ang telepono ng hotel. Sinagot ko ito. Si Jessica mula sa Sunset Gardens. Mrs. Mitchell, sabi ni Jessica. Nasa kabilang linya po ang nanay ng bride, si Mrs. Aling Marisa Worth. Nagmamatigas po siya. Gusto daw niyang bayaran ang buong reception para lang matuloy ito. Sabi niya, siya na daw ang sasagot ng $750,000 basta payagan namin silang gamitin ang venue. Tumingin ako kay Miguel. Nakikinig siya, puno ng pag-asa ang mga mata. Ma, si Tita Marisa. Sasagutin niya. Matutuloy ang reception. Huminga ako ng malalim. Jessica, sabi ko sa telepono. Pakisabi kay Mrs. Worth na napakabait niya, pero bilang contract holder, hindi ako pumapayag. Ang kontrata ay nasa pangalan ko. May karapatan akong tumanggi na ipasa ito sa iba. Pakisabi sa kanya na ang cancellation ay pinal na. Ayokong may ibang makinabang sa reservation na ginawa ko. Ma! Sigaw ni Miguel nang ibaba ko ang telepono. Bakit mo ginawa yon? Sasaluhin na nga ni Tita Marisa eh. Dahil kailangan niyong matuto. Sabi ko ng mariin. Hindi pwedeng habambuhay na lang may sasalo sa inyo. Hindi pwedeng kapag nagkamali kayo, nandyan si Mommy o si Tita para ayusin ang gulo. Ang tawag dito, Miguel, ay konsekwensya. Tumayo si Miguel, puno ng galit at luha ang mukha. Hindi na kita kilala, sabi niya. Ang nanay ko ay mapagmahal. Ang nanay ko ay mapagpatawad.
Ikaw ay malupit. Ang nanay mo ay nagising na, sagot ko. Ang nanay mo ay natuto ng mahalin ang sarili niya. At kung ang pagprotekta sa sarili ko ay kalupitan para sa'yo, wala na akong magagawa. Lumabas siya ng kwarto, dala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Alam kong babalik siya kay Carmela, dala ang balita na wala na silang reception at malapit na ring mawala ang bahay nila. Ito ang pinakamalungkot na araw ng kasal sa kasaysayan. Pero ito rin ang araw na nagsimula silang maging adulto. Lumipas ang maghapon. Nabalitaan ko sa social media na natuloy ang kasal sa simbahan, pero halos walang bisita ang sumama sa makeshift reception nila sa isang fast food chain na malapit. Nakita ko ang mga litrato ni Carmela, mugto ang mata, suot ang kanyang mamahaling gown habang kumakain ng burger. Maraming nagtatanong sa comments. Anong nangyari? Bakit dito? Nasaan si Lola Elena? Hindi ako sumagot. Nanatili ako sa hotel, nagpaplano ng susunod kong hakbang. Akala ko ay tapos na ang pinakamasalimuot na bahagi, pero nagkamali ako. Ang desperasyon ay nagtutulak sa tao na gumawa ng mga bagay na hindi mo aakalain. Kinabukasan, Lunes ng umaga, habang nag-aagahan ako sa lobby ng hotel, tumunog ang aking cellphone, isang numero na hindi ko kilala. Hello? Ito ba si Mrs. Dorothy Lola Elena Mitchell? Tanong ng isang boses lalaki na may awtoridad. Ako nga. Sino ito? Ma'am, ito po si Detective Rodriguez ng Virginia Beach Police Department. Tumatawag po ako dahil may natanggap kaming report tungkol sa inyo. Kinabahan ako. Pulis? Bakit may pulis? Report? Anong klaseng report? May tumawag po sa amin, isang concerned family member, sabi ng detective. Sinasabi po nila na kayo ay biktima ng financial elder abuse. Sinasabi rin po nila na kayo ay dumaranas ng cognitive decline o paghina ng pag-iisip at dahil dito ay gumagawa kayo ng mga desisyong mapanganib sa inyong sarili at sa inyong pananalapi. Hinihiling po nila na magsagawa kami ng welfare check at kung maaari ay ilagay kayo sa protective custody. Nanlamig ang buong katawan ko. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape. Cognitive decline, elder abuse, ang mga ahas na yon, sina Miguel at Carmela, ginamit nila ang batas para baliktarin ako. Gusto nilang palabasin na ulyanin ako, nabaliw ako, para mapawalang bisa ang pagkansela ng reception at ang pagbebenta ng bahay. Gusto nilang kunin ang power of attorney sa akin. Ang galit na naramdaman ko ay hindi katulad ng dati. Ito ay galit na malamig, matalas at kalkulado. Detective Rodriguez, sabi ko, at siniguro kong matatag at malinaw ang boses ko. Sinisiguro ko sa inyo na ako ay nasa katinuan. Sa katunayan, mas malinaw ang pag-iisip ko ngayon kaysa sa nakalipas na 3 taon. Mabuti naman pong marinig iyan, ma'am, sagot ng detective, pero ramdam ko ang pagdududa sa boses niya. Pero kailangan po naming imbestigahan ang bawat report, lalo na at sinasabi ng anak nyo na bigla na lang kayong nawala at nag-withdraw ng suporta. Naintindihan ko ang trabaho nyo, detective, sabi ko. Gusto nyo ba akong makausap? Pwede akong pumunta dyan sa istasyon ngayon din at dadalhin ko ang lahat ng ebidensya ng financial abuse. Pero hindi ako ang biktima, ako ang inabuso. Sige po, ma'am, hihintayin ko kayo. Nagmadali akong umakyat sa kwarto. Kinuha ko ang aking portfolio. Nandoon ang lahat, bank statements, kopya ng mga tseke, ang sulat ni Atiman Reyes, ang deed ng bahay at ang listahan ng mga utang nila. Pagdating ko sa istasyon ng pulis, sinalubong ako ni Detective Rodriguez. Isa siyang lalaking nasa edad 40, mukhang mabait pero matalas ang mata. Mrs. Mitchell, bati niya, salamat sa pagpunta. Tulad ng sabi ko, ang anak niyo at manugang ay nag-alala. Sabi nila, bigla niyo daw kinansela ang kasal dahil sa hallucinations? Hallucinations? Tumawa ako ng pagak. Detective, tignan niyo ito. Inilatag ko sa mesa niya ang mga dokumento, isa-isa. Ito ang 4,800,000 na wire transfer para sa bahay nila. Ito ang 750,000 na resibo para sa reception na kinansela ko. Tiningnan ni Detective Rodriguez ang mga papel. Nanlaki ang mga mata. At ito! Kinuha ko ang cellphone ko at ipinarinig ang voicemail na iniwan ni Carmela noong madaling araw. Rinig na rinig ang boses niya. Dorothy, baliw ka na! Ibabalik mo ang pera namin!
Ipapagamot ka namin sa mental hospital kung hindi mo aayusin ito. Detective, sabi ko habang nakikinig siya. Ang tawag diyan ay pananakot. Gusto nila akong palabasin na baliw para makuha nila ang kontrol sa pera ko. Kasi tinigil ko na ang pagiging ATM nila. Ito ba ang gawain ng mga nag-aalalang anak? O gawain ng mga taong desperado dahil nawalan ng source of income? Tinitigan ako ng detective ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa mga papel. Dahan-dahan siyang tumango. Mrs. Mitchell, sa nakikita ko, kayo ay isang napakatalinong babae na napapaligiran ng mga taong mapagsamantala. Tama kayo, sagot ko. Kaya ko kinansela ang reception dahil sinabihan nila akong mawala sa buhay nila. Sinunod ko lang sila. Masama ba yon? Hindi po, sabi ng detective at nakita ko ang respeto sa mga mata niya. Sa katunayan, Mrs. Mitchell, isasara ko ang report na ito bilang unfounded o walang basehan. Walang elder abuse na nangyayari dito, maliban na lang kung gusto niyong magsampa ng kaso laban sa kanila para sa exploitation. Nag-isip ako sandali. Pwede ko silang ipakulong. Pwede ko silang sirain ng tuluyan. Pero anak ko pa rin si Miguel. Wag na muna sa ngayon, detective, sabi ko. Sa tingin ko, kaya ko na silang hawakan mula dito. Pero pwede ba akong humingi ng pabor? Ano po iyon? Pakitawagan sila. Sabihin nyo na nagkausap tayo. Sabihin nyo na napatunayan nyo na ako ay nasa katinuan. At sabihin nyo sa kanila na magkita kami sa opisina ng abogado ko kay Ate Margaret Chen bukas ng 2:00 ng hapon. May pag-uusapan kaming business. Ngumiti ang detective. Masusunod, ma'am. At Mrs. Mitchell, hanga ako sa tapang nyo. Paglabas ko ng istasyon, pakiramdam ko ay lumakas ako lalo. Sinubukan nila ang huling barahan nila, ang gamitin ng batas at ang mental health ko laban sa akin. Pero nabigo sila. At dahil nabigo sila, wala na silang ibang choice kundi harapin ang katotohanan. Habang nagmamaneho ako pabalik sa hotel, tumunog ang cellphone ko. Si Miguel. Nanginginig ang boses niya. Tumawag ang pulis. Sabi nila okay ka daw. Oo naman, okay ako, sagot ko ng masigla. Bakit? Umaasa ka bang dadamputin ako at ikukulong sa mental hospital para makuha mo ang control sa bank account ko? Hindi. Nag-alala lang kami. Huwag ka nang magsinungaling, Miguel. Alam ng detective ang ginawa niyo. Nakita niya ang ebidensya. At swerte kayo dahil hindi ako nagsampa ng kaso. Natahimik siya. Rinig ko ang paghikbi ni Carmela sa background. Magkita tayo bukas, utos ko. Sa opisina ni Atty. Reyes, due Somhan Sacho PM. Huwag kayong malilate. Pag-uusapan natin kung paano nyo babayaran ang 35% ko sa bahay. At Miguel, magdala ka ng calculator. Kakailanganin nyo yan. Binaba ko ang telepono. Ang laro ay tapos na. Oras na para sa final reckoning. Dumating ang Martes ng hapon, ang araw ng pagtutuos. Nasa loob na ako ng conference room sa opisina ni Atty. Reyes. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel at mahogany wood, isang amoy na nagpapahiwatig ng seryosong negosyo. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa, katabi si Margaret. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa mesa, hindi nanginginig, hindi pinapawisan. Handa ako. 2:00 ang usapan, pero dumating sina Miguel at Carmela ng 2:15. Ang 15 minutong iyon ay sinadyaman o hindi, nagpakita lang ito ng kakulangan pa rin nila sa pagpapahalaga sa oras ng iba. Nang bumukas ang pinto, halos hindi ko sila makilala. Si Carmela, na laging perfect ang ayos, na laging plantsado ang buhok at on point ang makeup, ngayon ay mukhang binagyo. Mugto ang kanyang mga mata, walang lipstick at nakasuot lang ng simpleng blouse at jeans. Si Miguel naman ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Bagsak ang balikat, nakayuko, parang pasa ng daigdig. Ang kasal na dapat ay highlight ng taon nila ay naging bangungot na gumising sa kanila sa katotohanan. Umupo sila sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa akin. Parang may pader sa pagitan namin. Lola Elena, panimula ni Carmela. Ang boses niya ay basag, paos kakaiyak. Dorothy, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo ako. Alam kong nasaktan ko kayo. Alam kong mali ang sinabi ko. Stress lang ako noon. Overwhelmed sa wedding planning. Hindi ko sinasadya. Tinitigan ko siya. Dati, sa ganitong eksena, tatayo agad ako para yakapin siya.
Sasabihin kong, okay lang yun anak, naiintindihan ko. Pero ang babaeng iyon ay wala na. Salamat sa apology mo, Carmela, sagot ko ng mahinahon. Tinatanggap ko ito bilang simula. Pero ang salitang patawad ay hindi pambayad sa bangko. Ang salitang patawad ay hindi magbabalik sa dignidad na kinuha niyo sa akin noong tumawag kayo ng pulis para sabihing baliw ako. Napahawak si Carmela sa bibig niya, pinipigilan ng hikbi. Si Miguel ay nakatungo lang, hindi makatingin sa akin. Suminyas ako kay Attorney Reyes. Binuksan niya ang folder sa harap niya at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Ang tunog ng papel ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Pag-usapan natin ang katotohanan, seryosong sabi ni Attorney Reyes. Ayon sa batas at ayon sa mga dokumentong hindi niyo pinirmahan noon, si Lola Elena ay legal na co-owner ng bahay sa Green Meadows. Siya ang nagbayad ng 4,800,000 na down payment. Dahil dito, may-ari siya ng 35% ng kabuuang ari-arian. Tumingin si Miguel sa mga papel, parang ngayon lang niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam na ganito pala ang legal structure, ma. Akala mo regalo, putol ko sa kanya. Dahil nasanay kayo na lahat ng ibinibigay ko ay libre. Pero Miguel, ang bahay na yan ang retirement fund ko. Ibinigay ko sa inyo dahil akala ko aalagaan niyo ako. Pero dahil pinalayas niyo ako, kailangan ko nang bawiin ang investment ko. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Miguel, nanginginig ang boses. May dalawa kayong pagpipilian, sabi ko, at itinaas ko ang dalawang daliri. Option 1, bibilin ninyo ang 35% na parte ko. Ayon sa current market value, ang halaga ng bahay ngayon ay nasa 16.5 milyong piso. Namutla si Carmela. 5 milyon? Saan kami kukuha ng ganong kalaking pera? Wala kaming ipon. Baon na nga kami sa utang sa kasal. Kung ganoon, patuloy ko, dun tayo sa opsyon pangalawa. Ibebenta natin ang bahay sa market. Hahanap tayo ng buyer. Kapag nabenta na, babayaran natin ang balanse sa bangko at ang matitirang pera ay paghahatian natin ayon sa porsyento. Makukuha ko ang 35% ko at makukuha nyo ang 65% nyo. Pero ma, sigaw ni Miguel na patayo sa upuan. Saan kami titira? Kapag binenta ang bahay, mawawalan kami ng tahanan, magugulo ang buhay namin. E di maghanap kayo ng apartment, sagot ko ng walang keda-kedap. Isang lugar na kaya ng tunay niyong sweldo. Miguel, tignan mo ang lifestyle nyo. Nakatira kayo sa mansion pero ang sweldo nyo ay pang-apartment lang. Ang dahilan lang kung bakit kayo nakakasurvive dyan ay dahil ako ang nagpupuno ng kulang tuwing buwan. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng grocery, ng gasolina. Hindi, umiiling na sabi ni Carmela, tumutulo na ang luha. Hindi pwede to. Nakakahiya. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Na pinalayas kami ng biyenan ko? Bakit? Hindi ba pinalayas niyo rin ako? Balik ko sa kanya. Carmela, ang hiya ay nararamdaman lang kapag may ginawa kang mali. Kung namuhay kayo ng tama, wala kayong dapat ikahiya sa pagtira sa apartment. Wala na bang opsyon pangatlo? Pagsusumamo ni Miguel. Ma, baka pwedeng hulugan? Babayaran ka namin buwan-buwan. Promise. Napangiti ako ng mapait. Hulugan? Miguel, may utang pa kayong 2 milyon sa akin sa mga personal loans nyo. Ni isang kusing, hindi kayo nagbayad. Bakit ako magtitiwala na babayaran nyo ang 5 milyon? Katahimikan. Alam nilang wala silang credibility. Bibigyan ko kayo ng 30 araw, pinal na sabi ko. 1 buwan para magdesisyon at humanap ng pera. Kung wala kayong maipakita pagkatapos ng 30 araw, ilalagay na ni Attorney Reyes ang bahay sa listings. Ibebenta na natin ito. Tumayo ako. Nakita ko ang takot sa mga mata nila. Ito ang unang pagkakataon na hinarap nila ang tunay na mundo. Walang safety net. Walang mommy na sasalo. Tawag ni Miguel habang naglalakad ako palabas. Mahal ka namin. Tumigil ako sa may pinto pero hindi ako lumingon. Alam ko anak, pero sa ngayon, kailangan niyo munang matutunan kung paano igalang ang sarili niyo sa pamamagitan ng pagtayo sa sarili niyong mga paa. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal. Ito ay panggagamit. Lumabas ako ng opisina na may bigat sa dibdib pero may gaan sa aking hakbang.
Masakit gawin ito, pero ito ang gamot na kailangan nila, ang mapait na gamot ng katotohanan. 2 linggo bago matapos ang deadline na ibinigay ko, may kumatok sa pinto ng aking apartment. Oo, lumipat na ako sa isang senior living community. Maliit lang ito, isang 1-bedroom unit, pero punong-puno ng kapayapaan. May pool, may mga kaibigan, at higit sa lahat, walang utang na loob na hinihingi. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako sa nakita ko. Si Aling Marisa, ang ina ni Carmela. Nakaayos siya ng elegante, pero ang mukha niya ay seryoso. May hawak siyang isang bote ng alak. "Dorothy," bati niya, "pwede ba akong pumasok?" Pinapasok ko siya. Kinakabahan ako. Akala ko ay nandito siya para awayin ako, para ipagtanggol ang anak niya. Umupo kami sa sala at nagbukas siya ng alak. "Nandito ako para kumustahin ang mga bata," panimula ni Aling Marisa, "at para kausapin ka. Kung nandito ka para pakiusapan ako na huwag ibenta ang bahay." "Hindi," putol niya sa akin. At doon ako nagulat. "Nandito ako para sabihin sa iyo ang totoo tungkol kay Carmela." Huminga siya ng malalim at uminom ng alak. "Alam mo, Dorothy, si Carmela, spoiled brat yan. Inamin ko na yan sa sarili ko. Ang asawa ko, ang tatay niya, binigay ang lahat. Kapag umiyak si Carmela, may bagong laruan. Kapag may nabasag si Carmela, papalitan agad. Kapag may nagawang mali si Carmela, ang tatay niya ang aayos. Hindi siya natutong managot sa mga gawa niya." Tumingin siya sa akin at nakita ko ang lungkot ng isang ina sa kanyang mga mata. Nakita ko kung paano kanya tratuhin. At hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako dahil pinalaki ko siyang ganoon. Akala ko kapag nag-asawa na siya, magbabago siya. Pero lalo lang lumala dahil nakahanap siya ng bagong tagasalo, ikaw at si Miguel. Binuksan ni Aling Marisa ang kanyang bag at naglabas ng isang tseke. Inilapag niya ito sa mesa. Nakita ko ang halaga. 1,500,000. "Heto," sabi niya. "Pinadala ito ni Carmela. Galing daw ito sa akin, hiningi niya. Pang down payment daw sa utang niya sa'yo para hindi mo ibenta ang bahay. Ito ang life insurance ng tatay niya na tinago ko para sa kanya." Tinitigan ko ang tseke. Malaking pera ito. Pwede itong maging simula ng pagbabayad nila. Pero naalala ko ang sinabi ni Miguel noon. Sasaluhin naman kami ni Tita Marisa eh. Tumingin ako kay Aling Marisa. "Anong gusto mong gawin ko dito?" Ngumiti si Marisa ng mapait. Kinuha niya ang tseke at sa harap ko, dahan-dahan niya itong pinunit. Riip, riip, naging pira-pirasong papel na lang ito. "Huwag mong tanggapin," sabi niya ng mariin. "Dorothy, bilang isang ina sa isa pang ina, pakiusap, huwag mo silang iligtas. Kung tatanggapin mo yan, hindi galing sa pawis ni Carmela yan, galing pa rin sa akin. Hindi siya matututo. Iisipin niya na laging may magic money na darating." "Kailangan niyang maramdaman ang hirap," patuloy ni Marisa. "Kailangan niyang matakot na mawalan ng bahay. Kailangan niyang magtrabaho. Iyon lang ang paraan para maging tao siya ulit. Sinusuportahan kita, Dorothy. Kahit pa ibenta mo ang bahay at tumira sila sa kalsada. Tough love na ang kailangan." Naluha ako. Niyakap ko si Marisa. Sa sandaling iyon, hindi kami magbiyanan. Kami ay dalawang ina na nagkakaintindihan na ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo ng kalayaan. Kinabukasan, ipinatawag ko sina Miguel at Carmela. Dala ko ang bagong proposal. "Hindi ko tatanggapin ang buyout nyo kung galing sa ibang tao ang pera," sabi ko agad pagkaupo nila. "Pero may bago akong alok. Pwede nyong bilhin ang parte ko sa mas mababang halaga. 4,000,000 na lang imbes na 5.7 milyon. Pero may kondisyon." Nabuhayan sila ng loob. "Ano po yon? Kahit ano?" "Una," turo ko kay Carmela, "maghahanap ka ng trabaho. Sa loob ng 60 araw, kailangan may trabaho ka na. At kailangan mong manatili sa trabahong iyon ng 2 taon. Bawal umalis." Nanlaki ang mata ni Carmela. "Trabaho? Pero housewife ako." "Housewife ka sa bahay na hindi mo afford," sagot ko. "Oras na para mag-ambag ka. Pangalawa, ibenta nyo ang isa sa mga kotse nyo at ibayad sa utang sa credit card. Pangatlo, tuwing katapusan ng buwan, ipapakita nyo kay Attorney Reyes ang budget nyo.
Bawal ang fine dining, bawal ang luxury shopping hanggang hindi kayo nakakabayad sa akin. Para kaming mga bata na binabantayan, reklamo ni Carmela. Dahil umaasta kayong mga bata, sagot ko. Tanggapin niyo ang kondisyon o ibebenta ko ang bahay bukas. Ano? Nagkatinginan silang mag-asawa. Alam nilang wala silang takas. Tinatanggap namin, sabi ni Miguel. Nasa garden ako ng senior community, nagdidilig ng mga orchids, nang tumunog ang cellphone ko. Si Carmela. Dati, kapag tumatawag siya, kinakabahan ako. Laging hingi ng pera, laging reklamo. Pero ngayon, iba na. Hello, Dorothy? Bati niya. Masigla ang boses niya, pero hindi maarte. Pagod, pero totoo. Hello, Carmela. Napatawag ka? Gusto ko lang ibalita. Na-promote ako, sabi niya, at narinig ko ang pride sa boses niya. Hindi yabang, kundi pride. Ginawa akong office manager sa dental clinic. Tumaas ang sweldo ko. Aba, magaling! Congratulations! Bati ko ng tapat. At saka, tumigil siya sandali. Nabayaran na namin ang kalahati ng utang sa credit card dahil binenta namin ang SUV. Miguel is taking the bus to work sometimes. Okay naman pala. Mabuti yan, natututo na kayong mamuhay ng simple. Dorothy, naging seryoso ang boses niya. Gusto ko lang mag-sorry ulit, pero this time, totoo na. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Akala ko pinahihirapan mo kami. Pero noong natanggap ko ang una kong sweldo, noong naramdaman ko kung gaano kahirap kitain ang bawat piso, doon ko na-realize kung gaano kalaki ang sinakripisyo mo para sa amin. Nahihiya ako sa sarili ko. Napangiti ako. Ito ang sandaling hinihintay ko. Ang sarap sa pakiramdam na may sarili kang pera, di ba? Tanong ko. Oh, iba pala yung coffee kapag pinaghirapan mo. Tawa niya ng mahina. Gusto sana namin ni Miguel na imbitahan ka sa dinner. Sa bahay. Ako ang magluluto. Spaghetti lang, walang fancy catering. Pero gusto ka naming makasama. Hindi dahil kailangan namin ng pera, kundi dahil gusto ka naming makita. Naramdaman ko ang init sa aking puso. Ito ang tunay na regalo. Hindi ang bahay, hindi ang pera, kundi ang pagbabalik ng respeto at relasyon. Sige, sagot ko. Pupunta ako, pero ako ang magdadala ng dessert. At Carmela, keep up the good work. Binaba ko ang telepono at tumingin sa paglubog ng araw. Tama si Aling Marisa, tama ang ginawa ko. Minsan, ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong mga anak ay hindi ang ibigay ang lahat ng gusto nila, kundi ang hayaan silang matisod, bumangon, at matutong lumipad gamit ang sarili nilang mga pakpak. Tinanggal ko ang safety net, at sa halip na mahulog sila sa bangin, natuto silang lumipad. At ako? Sa edad na 68, natuto rin akong lumipad. Malaya, may dangal, at higit sa lahat, nirerespeto. Pagkatapos ng mahabang diskusyon at maraming luhang pumatak, hinarap ko sina Miguel at Carmela ng may buong tatag. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pagod, ang takot na mawalan ng tahanan. Pero alam ko bilang isang ina na hindi awa ang kailangan nila ngayon. Ang kailangan nila ay disiplina. Ang kailangan nila ay matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Kaya naglatag ako ng isang huling alok. Isang alok na hindi nila pwedeng tanggihan. Makinig kayo, sabi ko sa kanila. Ang boses ko ay mahinahon pero seryoso. Hindi ko kukunin ang buong halaga ng parte ko sa bahay. Nakita ko ang pag-asa sa mukha ni Carmela. Akala niya ay tapos na ang hirap, pero itinaas ko ang aking kamay. Huwag muna kayong magdiwang. May kapalit ito, dugtong ko. May mga kondisyon akong hinding-hindi pwedeng baliin. Isa-isa kong inilatag ang mga patakaran. Una, kailangan ni Carmela na maghanap ng trabaho. Hindi pwedeng nasa bahay lang siya habang lubog sila sa utang. Kailangan niyang maramdaman ang pagod ng paghahanap buhay. Pangalawa, kailangan nilang magbawas ng gastusin. Wala munang luho. Wala munang mamahaling bakasyon o bagong gadget. At ang pinakamahigpit sa lahat, bawat buwan, sa loob ng 2 taon, titingnan ng abogado ko ang kanilang bank account, isang audit, para masigurong nagbabayad sila ng utang at namumuhay ng tama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carmela. Parang mga bata naman, ang turing mo sa amin yan, reklamo niya ng mahina. Dahil sa pera, umasal kayong parang mga bata, sagot ko. Tanggapin niyo ito
o ibebenta ko ang bahay sa iba bukas na bukas din. Wala silang nagawa. Tinanggap nila ang hamon, pinirmahan nila ang kasunduan. At doon, naghiwalay kami ng landas. Lumipas ang panahon, 6 na buwan, 6 na buwang tahimik ang buhay ko. Lumipat ako sa isang mas maliit pero payapang apartment. May hardin ako, may mga bagong kaibigan. Wala nang sigawan, wala nang sumbat. Isang hapon, habang nagkakape ako sa balkonahe, tumunog ang telepono ko. Si Carmela. Dati, kapag tumatawag siya, bumibilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Iisipin ko agad kung magkano na naman ang hihingin niya. Pero ngayon, huminga ako ng malalim at sinagot ito. "Hello, Lola Elena?" Bati niya. Iba ang tono ng boses niya ngayon. Pagod, pero masigla, may laman. "Hello, Carmela, napatawag ka? Gusto ko lang po ibalita." Huminto siya sandali, parang nahihiya. Na-promote po ako. Mula sa pagiging receptionist, ginawa na akong office manager sa kumpanyang pinapasukan ko. Napangiti ako. "Mabuti naman kung ganoon, congratulations." At doon, narinig ko ang pag-iiba ng ihip ng hangin. Narinig ko ang paghikbi sa kabilang linya. Hindi ito iyak ng pag-iinarte. Ito ay iyak ng isang taong natauhan. "Lola Elena, Dorothy," sabi niya habang umiiyak. "Patawarin niyo po ako. Patawad sa lahat ng sinabi ko noon. Ngayon ko lang po naintindihan. Ngayong nagtatrabaho na ako. Ngayong alam ko na kung gaano kahirap kitain ang bawat piso. Naintindihan ko na po ang halaga ng sakripisyo niyo. Ang hirap palang magtaguyod ng pamilya. Nanlambot ang puso ko. Ito ang sandaling hinihintay ko, hindi ang pera, kundi ang pagkatuto." Natutuwa ako at nalaman mo na, "Yan anak," sagot ko ng malumanay. "Ang pera ay kikitain, pero ang respeto at pagpapahalaga, iyon ang hindi nabibili." "Salamat po," sabi niya. "Salamat dahil hindi niyo kami kinonsinti. Salamat sa pagtuturo sa amin na tumayo sa sarili naming mga paa." Nang ibaba ko ang telepono, tumingin ako sa papalubog na araw. Ang ganda ng kulay ng langit, kahel, lila, payapa. Nagsimula na ang bago kong buhay. Hindi bilang isang ATM machine ng pamilya. Hindi bilang isang pabigat na biyenan, kundi bilang si Lola Elena. Isang babaeng nirerespeto, hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Natuto silang lumipad dahil tinanggal ko ang sapin sa ilalim nila. At ako? Ako ay malaya na rin. Malaya ng magmahal ng walang takot na maabuso. Ito ang pinakamagandang regalo na nakuha ko. Ang regalo ng aking sariling halaga. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral. Tandaan ninyo, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding humindi. Hanggang sa muli.